pag-upo bilang presiding officer kahapon din, medyo authoritative at saka nakapag-rule siya kaagad doon sa mga issue. Yes. Talagang humahanga din ako. Kasi hindi niya, well, in the first place, si Win Gatchalian, hindi niya hinayaan ang mga magkapatid na Cayetano na mag-filibuster ba yung bang tuloy-tuloy na argumento at ng madelay yung pag-umpisa ng trial. At si Senator Escudero, talagang very prompt ang kanyang mga rulings and legally correct naman ang mga rulings niya. Ayan, pero They were all legally correct. ayan, pero believe ko rin sa calmness ni Senator Win. Talagang noon pinababayaan, pero nung parang nag-filibuster na ang Senator Alan Peter Cayetano at Senator Pia, ayan, nag-rule na siya. Pinigil na yung magkapatid. That's correct. I admire him for that. I admire him for that. Ayan, So, pati yung another significant thing, Deo, yung ruling ni Cheese na walang executive session, lahat ay gagawin sa harapan ng publiko. Very important yan kasi impeachment is a process of public accountability. Dapat makita ng taong bayan kung paano napapanagot ang isang mataas na opisyal. Oo nga naman, kasi kung executive session, may pagdududa, bakit ganyan kayo? May tinatago ba? That's correct. That's correct. Kaya executive session was ruled out. Lahat ng nauukol sa paglilitis gagawin sa harap ng publiko. Ngayong Martes, second din ang impeachment trial din. Ang ano po yung issue ay yung threat ng Vice Presidente sa Pangulong Marcos, First Lady, at dating Speaker Martin Romualdez. So ano ang kailangang ebidensya rito? Ayan, ngayon haharap yata ang mga taga-NBI. So ano ang dapat patunayan dito sa threat na ito din, Aquino, sir? Well, ang importanteng patunayan ay talagang nagsabi ng ang pangalawang Pangulo na kanyang ipapapatay ang Presidente at ang unang ginang. So, to prove the fact that the Vice President made those threats, at sigurado kung gagamitin nila yung mga recorded statements ni Sara Duterte at I presume na kaya tinawag ang NBI agents, nag-issue ang trial court, ang impeachment court ng subpena sa mga NBI agents at nang mapatunayan ng NBI agents na hindi spliced or hindi doctored yung ipapakitang mga video clips. Kung mapatunayang genuine talaga yon, napanood naman ng taong bayan yan, sabi ng depensa, figure of speech lang yan, bugso ng galit ng Vice Presidente din. Anong effect niya? Well, alam naman natin kung kailan gumagamit ang figure of speech ang isang tao at kung kailan seryoso ang isang tao. At napakaliwanag doon sa narinig na natin ng mga video clips. In fact, yesterday before the trial, pinatugtog ng PD4 na naman yung video at maliwanag doon talagang galit ang Vice President nung sinabi niya yan at walang pag-aalinlangan na talagang yun ang gusto niyang sabihin. There is no such thing as a figure of speech na totoo ito at nagbabanta na papatayin ang presidente at pangalawang at ang unang ginang. By the way, yung banta is itself a crime. No? For example, kung nasa airport ka, kung nagbibiro ka lang, for example, na may baril ako sa loob ng bag ko, kahit na biro or figure of speech yan, ma-aresto ka. Ma-aresto ka. So, that's a very poor defense. How much more sa threat sa isang presidente? Correct. And the question is, yung mga nakakarinig dyan
at may simpatya sa pangalawang Pangulo, paano ang pag-unawa nila? See? So it's possible na ang isa ay kaibigan ng pangalawang Pangulo, ipapatupad niya yung utos. Kasi ang akala niya, hindi nagbibiro yung pangalawang Pangulo. Pero ayun, tulad ng sinabi ko, Deo, Opo. Maliwanag na hindi bibiro at figure speech yung ginawa ng pangalawang Pangulo. Pero pabayan natin ang prosecution na patunayan yan ngayong hapon. Lalo't may sabi pang no joke. Ayan, hindi daw biro yung kanyang threat sa presidente nung binanggit niya yung pagbabanta. Exactly. Ayan. Sa issue ng mga bank accounts din, nakuti, ang daming 10 bangko yata mula Davao hanggang dito sa Metro Manila ang pinapasubpina yung mga records ng mag-asawang Vice Presidente Sara at Attorney Mansa Carpio. Ayan, ano sa tingin nyo ito? Ano ang epekto dito sa impeachment trial? Ito ba'y magdidiin kaya lalo para mapatunayang may mga hindi tama yung kanilang salin o meron silang unexplained wealth din? Yes. Yun talagang pakay nun. Kaya pinapasubdena yung mga bank accounts at nang may pagkita na hindi pwedeng ipaliwanag yung nalikom na yaman ng mag-asawa na galing sa sahod lang nila. No? So that is why it has become necessary to subpoena the bank accounts at nang may lahad sa impeachment court na masyadong malaki yung nalikom na pera ng mag-asawa at walang correspondence doon sa kinikita nila bilang pangalawang Pangulo at nung siya ay DepEd Secretary pa. Fatal ba ito? Damaging ba ito sa Vice Presidente Dean? Ano yan, Dale? Ano? Fatal ba ito? Damaging ba sa Vice Presidente? Itong yes, of course. Because that's exactly one of the articles, or that's one of the counts against her, no? Na she was dishonest in the way she declared her assets. Aside from that, unexplained wealth is itself a ground for prosecution investigation. At ito yata nangyari kay Chief Justice Renato Corona. Bank accounts po yata yung naging malaking issue kaya po siya na-convict din. Correct. And that is also the reason that Chief Justice Sereno was declared an illegal candidate for the office of Chief Justice kasi it was proven that she was not honest in the filing of her SALN. Oo nga, naalala natin si Chief Justice Sereno, sandali lamang siya. So ano naman ang epekto nito sa banking industry din? Itong ganitong pagsusubpina, meron tayong bank secrecy law. Ayan, ano ang epekto sa banking industry ito? Well, actually, kung ang banking industry ay susunod lang sa lahat ng batas ng Pilipinas, for example, the Anti-Money Laundering Act, ay walang problema yan. Kasi nakalat naman sa Anti-Money Laundering Act na lahat ng suspicious transactions and covered transactions, for example, a deposit of 500,000 pesos or more per day ay covered transaction, walang epekto yan. Kasi talagang sinusubaybayan ng pamahalaan lahat ng nangyayari sa mga bangko. Kasi alam natin na ang itong mga gumagawa ng malaking krimen, linolonder nila ang pera nila by depositing them in different banks. Ayan. Din Rani Aquino, Father Sir, maraming salamat po sa mga insights, mga paliwanag. At maya-maya ay tatawagan po namin kayo ulit. Thank you. Naimbagabigat, Diyos na ginaapo. Thank you, Deo. Thank you. Gladly. Mga kaibigan, Father Rani Aquino, din ng Graduate School of Law ng San Beda College. Daming bayan. Para yung panalangin ay nagiging pampabango ng masangsang na paligid
na pinabaho ng kasalanan at ng kasinungalingan. Yan po ang baho. Medyo mabaho, masangsang, mabantot, bulok ang kapaligiran ng ating bansa. Kailangan nating manalangin, o Panginoon, pabanguhin niyo po muli, lalong-lalo na ang Senado. Napakabantot ng Senado. Gusto natin pong bumalik yung dangal niya. At panghuli, Damdamin Bayan. Babalikan po natin mga issues. Si standby Let Narciso mula sa Malacanang. Hindi nga ba nanood na impeachment trial ang Pangulong Marcos kahapon? Standby Raymond at Paas, ano ang latest ha? Ano ba mga surprise mamaya sa second day ng impeachment trial ni VP Sara? Ayan. Standby man ang Milky Rigunan. Kumusta naman kaya ang mga nasa defense panel? Ayan. Pero in fairness Senator Cheese, maganda yung performance mo kahapon ha. Ayan. Yung galing mo kahapon parang nakalimutan na si Maynard Ngo. Damdamin Bayan. Oras sa Chief Justice Alex Jesmundo. Nako, paritan na ho pala kayo ha. Sino ba ang papalit sa inyo? Si Justice Rodil, Justice Sam, sino ba? Justice Kagiwa o Ombudsman Boying Remulla? Damdamin Bayan. Pati pala itong si Apo Omet Browner ha. Magre-retire na rin pala ngayon ha. This week ba? This month. Sino kaya ang susunod na AFP Chief of Staff? Pero congratulations kay Kuyang ha. Kabagis. General Hansel Marantan. Na-extend 1 year. Damdamin Bayan. Oras sa ganap ng alas 8:39. Ang oras na yan. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa. Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS.